At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na may susulat. Ito ang pinahayag sa aklat ng Juan, Kapitulo 21, versikulo 25. Lubos tayong naniniwala na ang Missionary Outreach to the Philippines Incorporated ay kabilang sa mga gawain ito ni Kristo Jesus. Mula sa payak na panimula tungo sa maunlad at nagkakaisang komunidad, ang kasaysayan ng Missionary Outreach to the Philippines Incorporated ay isang malaking patunay ng faith in action. Kaakibat ang panalangin at pagtitiyaga, ipinapakita nito kung paano ang isang kislap ng liwanag ay makapagsisimula ng maalab na misyon tungo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kasabay ng ating pagdiriwang sa paglago ng ating mga gawain, patunay din ang MOPI sa kapangyarihan ng pag-aabot kamay kung saan ang bawat miyembro ay nagkakaisa upang maging kasangkapan sa paghatid ng pag-asa at pag-ibig at higit sa lahat upang maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang lugar sa bansa, gayon din sa iba pang puok sa mundo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Sa isang maikling paggunita ng nakaraan, ating tunghayan ang bawat kabanata ng ating pagsusumikap tungo sa paglilingkod at pagtulong sa bawat kapatiran sa ngalan ng ating Panginoon. Noong ika-20 ng Enero, taong 1979, nakipagtulungan sina Pastor Ruli at Sister Romelita Taculod sa mga krusadang pinangunahan ni Fred at Darlene Jensen habang isinasaayos ang mga buwan ng kaganapan para kay Rod MacDonald. Matapos ang 2 linggo na panalangin ukol sa pagdedesisyon sa pagitan ng dalawang ministeryo, humakbang ng pananampalataya si Pastor Ruli upang sumunod sa panibagong landasin na nilatan ng Panginoong Diyos sa kanyang puso. Noong ika-5 ng Pebrero, taong 1983, pumirma ng kontrata si Pastor Ruli sa DZME radio broadcast at dito nagsimulang magbunga ang iba't ibang gawain at pagtitipon-tipon sa Project 8, Murphy, Bagong Bayan Libis, Santa Maria, Doña Betang at Silong sa Kaita na pinamunuan ni Brother Roland Alcoriza. Dahil sa patuloy na paglago ng gawain, hinangad nila Pastor Ruli at kanyang biyanan na si Tatay Romeo Timbangkaya na irehistro ito sa Securities and Exchange Commission o SEC. Sa biyaya ng Diyos at sa tulong pinansyal ng kaibigan ni Sister Isabelita Timbangkaya o kilala sa tawag na Nanay Bebeng na si Attorney Maria Casibang na siyang nakadestino sa ibang bansa. Ito ay naisakatuparan noong ika-10 ng Desyembre taong 1973 bilang Missionary Outreach to the Philippines Incorporated o MOPI. At ang mga tumatayong incorporators at founding members ay ang mga sumusunod: Bishop Romeo Tatay Timbangkaya, Chairman of the Board; Pastor Ruli Taculod, manugang ni Bishop Timbangkaya, Vice Chairman; Attorney Maria B. Bencito, nakilala rin bilang Attorney Maria Casibang, Secretary; Isabelita Timbangkaya, may bahay ni Bishop Romy, Treasurer; Henry Connor, Director; Adolf Tucker, Director; at Romelita Taculod, na may bahay ni Pastor Ruli, Director. Habang idinaraos ang unang anibersaryo ng MOPI sa Silong Cainta, nag-usap si Pastor Ruli at Bishop Romy tungkol sa lugar na kanilang pangangasiwaan. Walang pag-alinlangan na pinili ni Bishop Romy ang Cainta bilang kanyang home base. At dito niya rin idinaos ang unang anibersaryo ng gawain sa RD3 Commercial Complex, E. Bonifacio Avenue, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Sa patuloy na paglago ng gawain, sinimulan ng MOPI na magtalaga ng mga tungkulin. Si Pastor Tom Martin mula sa Servant to the Poor Ministry sa Project 8, si Pastor Robert David para sa Libis, habang si Pastor Resty Cruz naman ay inatasan sa Murphy. At ang iba pang lugar kasama na ang Santa Maria sa pangangalaga ni Pastor Ruli. Mula noong 1984 hanggang sa kasalukuyan, ang mga gawain ng Panginoon ay patuloy na lumago, na naging dahilan upang magkaroon ng maraming outreach initiatives. Ang Panginoon ang siyang tunay na nagbibigay lakas at probisyon sa ating mga pastor at iba pang kapwa manggagawa upang maisakatuparan ang itinakda niyang layunin ng MOPI. Iba't ibang doors of opportunity ang binuksan ng Diyos sa atin upang isulong ang Ebanghelyo.
Ang isa dito ay ang kasal ni na Sister Baby Matining at Brother Bener Matining na naging daan upang maitatag ang church sa Pinamalayan Oriental Mindoro na pinangungunahan ngayon ni Pastor Bernabe Ermino. Ang isa pa ay ang selebrasyon sa Bagak Bataan para kay Sister Marisa Trinidad na naging daan din sa pagkakaroon ng gawain sa lugar na ito sa pangunguna ni Pastor Darrell Recano. Sa paglipas ng maraming taon, marami ding mga gawain ang umunlad sa biyaya ng Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu. Ginamit ng Panginoong Diyos si Tatay Romy at Nanay Bebeng bilang mga tapat na lingkod sa pagsulong ng mandato ng Diyos sa MOPI na nagbunga sa pagkakatatag ng mga iglesia lokal sa bansa. Ito ang mga sumusunod. First, Peacemakers Church of Cainta with Bishop Alison Manong Gorospe, Bayan ng Cainta na itinatag noong 1984. Peacemakers Christian Family Church with Pastor Rudy Taculod and Pastor Gideon Timbangkaya, Parangalan, Cainta na itinatag noong 1984. Peacemakers Full Gospel Church with Pastor Terry Sanchez, Tanay Rizal na itinatag noong 1986. Jesus Christ is Lord God Ministries with Pastor Diony Rosas, Puerto Princesa, Palawan na itinatag noong 1989. House of Prayer and Praise Ministry Center Incorporated with Pastor Willie Bruce Novaliches na itinatag noong 1994. Peacemakers Christian Family Church with Pastor Bernabe Ermino Jr., Pinamalayan, Mindoro na itinatag noong 1994. Peacemakers Christian Church with Pastor Salvacion San Pagray Antipolo na itinatag noong 1998. Peacemakers Christian Family Church with Pastor Helen Buiza, Barawas, Pangasinan na itinatag noong 1998. House of God Peacemakers Christian Church with Pastor Darrell Recana, Bagak Bataan na itinatag noong 1999. Peacemakers Christian Church with Pastor George Cruz, Barangka Marikina na itinatag noong 2000. New Hope Christian Fellowship, Nara with Pastora Irene Ermino, Nara, Palawan na itinatag noong 2015. New Hope Christian Fellowship Parange with Pastor Judy Boy Hompilla, Parange, Palawan na itinatag noong 2017. Gospel of Peace Church Peacemakers Pinugay with Pastor Robert Trinidad, Pinugay, Baras na itinatag noong 2021. Spring of Living Water Community Church with Pastor Carlito Bargo, Floodway, Cainta na itinatag noong 2021. Jesus Christ Peacemakers Church with Pastor Roger Tew, Mahabang Parang Awono na itinatag noong 2021. New Hope Christian Fellowship Elvita with Pastor Gelbert Capo, Elvita, Palawan na itinatag noong 2022. New Hope Christian Fellowship Rizal Imbo with Pastora Lindy Parinas, Rizal, Palawan na itinatag noong 2022. Souls of Oslo with Evangelist Wonder Amui, our international partner. Oslo, Norway. Sa ilalim ng PCFC Karangalan ay ang mga sumusunod. Jesus Christ, the Center of Life Church with Pastor June Clariza, Shineville, Antipolo na itinatag noong 2022. Lord Jesus Christ Love Us Peacemakers Church with Pastor Jimmy Magan, Kupang, Antipolo na itinatag noong 2023. East Pasig Peacemakers Christian Family Church with Pastor Favor Factor, East Side Pasig na itinatag noong 2024. Sa pangangasiwa ng mga lingkod ng Diyos na nakatalaga sa pangkasalukuyan, ang Missionary Outreach to the Philippines ay patuloy na nakatuon sa pangangaral ng mabuting balita at sa pagtatatag ng mga iglesia lokal at mga espiritual na komunidad saan man dako ito dalhin ng mga pakpak ng banal na espiritu hanggang sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Sa pangunguna ni Bishop Manong Alison Gorospe, sama-sama natin ipagdiwang ang 4 na dekadang katapatan ng Panginoon sa ating organisasyon. Umpisa pa lamang ito ng mga plano at layunin ng Diyos sa MOPI. Kung lahat tayo ay susunod sa Kanyang kalooban, walang bagay ang imposible sa Kanyang ngalan. One dream, One team, one glory. Sama-sama, isang kawan, Isang patutunguhan. Ang mabuhay sa presensya ng Diyos magpakailanman. Sa Diyos ang lahat ng papuri.